Napakaraming mga higanting donut naman nga niluto ko dito sa aking dream kitchen at sinamahan ko na nga rin ng napakaraming mga imported chocolates para ipamigay. Sobrang saya at excited ko nga ngayong araw kasi finally nga gagawin ko na dito sa aking dream kitchen yung mga higanting donut. At talaga nakakatuwa nga kasi itong mga ingredients nga natin ay para nga tayo magbe-bake pero lulutuin ko nga lang siya sa aking higanting kawat. At para makagawa nga po tayo ng perfect at masarap nga na donut, kailangan nga po natin ng timbangan para matimbang natin lahat nga ng ingredients na pagsasama-samahin natin. Hindi nga po kasi pwede na lagay ka lang po ng lagay ng ingredients, kailangan tama yung timbang at dami ng ingredients para talaga maging perfect yung magagawa nating donut. At dahil nga po sobrang dami nga nating gagawin mga higanting donut, talagang bumili pa ako ng higanting mixer nga na to para talaga magawa natin siya ng maayos at smooth. Sobrang hirap at hindi nga po talaga kasi kakayanin kung mamanu-manuhin nga yung pagmamasa nga dito, kaya talaga napabili na ako nitong higanting mixer na to. At matapos ko nga po malagay nga yung flour at sugar nga sa ating giant mixer, ilalagay na nga natin itong pinaka-importante nating ingredients. Ito nga pong active yeast. Naglagay na nga rin po ako ng asin, tapos naglagay na nga rin po ako ng napakaraming mga itlog. After nga po ng itlog, naglagay na nga po ako dyan ng vanilla syrup, tapos nilagyan ko na nga rin siya ng napakaraming fresh milk. At ito nga po paggawa ko nga po ng donut ay meron akong gabay nga ng aking tito kasi yung tito ko nga po meron siyang bakery dati at nakagawa na nga siya ng donut, kaya sa kanya nga ako nagpatulong. At pagkatapos ko nga po may ilagay lahat ng kailangan nga natin ingredients dito sa aking higanting mixer, dali-dali ko na nga po itong pinaikot para makagawa na nga po siya ng donut dough. At maya-maya nga lang din po ganito na nga po naging itsura niya, pero hindi pa nga po yan tapos, kaya dali-dali ko muna kinuha itong napakarami nating tray. Kailangan nga po kasing pahitan nga ng oil nga itong paglalagyan nga natin mamaya ng dough nga natin kasi dito natin sila papaalsahin. At maya-maya nga lang din po na mix na po ng malala nga itong ating dough, kaya dali-dali ko na nga siyang inalis dito sa aking higanting mixer. At dahil napakarami nga po nitong dough nga po natin, kaya nahihirapan nga ako na alisin nga ng isang alisan, kaya inaalis ko nga po siya ng pakonti-konti. Kaya nung nakakuha nga po ko ng konting dough, talaga minamasa-masa ko nga siya, talagang tuwan-tuwa nga ako dito kasi parang nga lang siyang slime. At maya-maya nga lang din po nagpatuloy na nga ako sa tito ko kung paano nga ba ito para talaga mabilis na nga naming magawa. At pagkatapos nga dun ay nagpapaturo naman nga ako dito kung paano nga siya mamamasa ng maayos na bilog at smooth. Kaso kahit anong turo sa akin, talaga hindi ko nga siya magawa ng maayos, kaya pinabayaan ko na nga siya sa tito ko at nagpunta nga ako dito sa kabila para magbutas nga nitong mga donut natin. At habang binubutas ko nga to, talaga tinatanong ko nga yung tito ko kung ganito na nga ba kalaki nga itong mga donut nga na to, pero sabi naman daw niya ilalaki pa daw to ng sobra kasi aalsa pa to. At hindi nga po ako papayag ng mga higanting donut nga lang yung pamimigay nga natin, kailangan na meron siyang masarap na partner, kaya dali-dali na nga ako ditong aalis kasi pumunta nga tayo para mamili ng mga chocolate. At dito nga po tayo mamimili ng sobrang daming mga chocolates dito sa Sweet by Francine dito sa Paranaque. Kung matagal na nga po kayo nakafollow nga sa akin, talagang alam nyo na dito ako namimili ng mga chocolates. Dito nga po kasi kayo makakita ng mga imported chocolates na talagang sobrang mumura at affordable kasi talagang direct bodega sila kumukuha. Namiss ko nga po yung mga OFW natin kababayan, kapag umuwi ng Pilipinas talagang dito sila dumidiretso para mamili ng mga chocolates pampasalubong. Napakarami na nga rin mga negosyante ang nag-order at pumapakiyaw nga sa kanila ng mga bulto-bulto mga chocolates para ibenta sa mga lugar nila. Katulad nga po nito mga maliliit ng box na sneakers nga po na to na 158 pesos lang na merong 12 pieces sa loob. Kaya sigurado nga ako na matutuwa ngayong mga pagbibigyan nga natin kasi papakiyaw nga ako dito na napakaraming mga imported chocolate. Nakakita nga rin ako dito ng mga kisses at talaga napakamura nga rin, kaya talagang kumuha ko dito ng napakarami. At talaga nagulat nga rin ako at nang hinayang kasi meron pala sila dito mga bentang bulldog kasi nung nakaraan nakabili ako ng bulldog tapos medyo mahal, tapos dito ang mumura lang. Pati nga rin itong mga luncheon meat nga nila yung mumura nga rin, pero hindi nga ito yung mga target nga natin bilhin nga ngayong araw, at yung mga imported chocolates yung mga kailangan natin bilhin. At ito nga pong Sweet by Francine may mga branches po sila at nandito nga ako sa bagong bukas nga nilang branch dito sa Paranaque. Kaya kung nagbabalak nga po kayong mamili ng mga chocolates pampasalubong o kaya magnegosyo sa mga lugar nyo ng chocolates, pwede po kayo sa kanila mag-wholesale at talaga mas mura pa. At yung mga chocolates nga po na kukunin nga natin at bibilhin po natin dito, yung talagang sigurado ako na magugustuhan ng mga pagbibigyan natin. Kumuha na nga rin po ako nitong mga iba't ibang flavor nga po ng Toblerone na to kasi natuwa ako kasi ngayon ko lang nalaman na may mga ganito pala siyang ibang flavor. At nagulat nga rin po ako kasi nakakita ko dito ng mga pipero na 42 pesos lang ang isang piraso, kaya kumuha na nga ako ng marami at kinuha ko na nga iba't ibang mga flavor. At maya nga lang din puno na nga itong mga trolley nga natin, kaya dali-dali ko na nga itong pinuta sa counter para mabayaran na. At maya nga lang din po yung nakabayad na nga ako at ang makahula nga kung magkano nga yung binayaran ko or naging total bill natin dito sa mga chocolates ay may bonggang sorpresa sa akin. At talagang binibilisan ko na nga po yung pag-unbox nga dito kasi alsado na nga po yung donut nga natin at ready na nga po siyang iprito, kaya kailangan ko na nga po agad siyang maluto. At sakto-sakto nga po kasi ready na nga rin itong ating mantika at nasa
tamang init na nga siya. Kaya ready na natin pag-swimmingan itong mga donut. At sa buong proseso nga po ng paggawa nga nitong donut, talagang dito ako sobrang excited sa pagpiprito sa kanila. At talagang tuwan-tuwa nga ako kasi sa sobrang laki po nitong kawa ko, talagang napiprito ko sila ng sabay-sabay. Para malaman nyo nga po talaga kung gaano kalaki nga itong niluluto ko nga pong donut, talagang tignan nyo nga lang po itong ating kawa. Talagang parang lumiit siya dahil dito sa mga piniprito nating higanting donut. Tuwang-tuwa pa nga po ako sa part nga na to kasi akala ko talaga sobrang dali lang magprito nitong donut, pero kailangan talaga mabilis yung kamay nyo kasi talaga masusunog agad yung donut. Madali nga lang po kasi siyang maluto at kailangan talaga mabaliktad nyo siya agad kundi masusunog talaga itong niluluto nyo. Pati nga po dito sa pag-aahon ng donut dito sa mantika, kailangan din talaga mabilis kasi malapit na nga masunog itong mga niluto ko. Kaya talaga nagpatulong na nga ako dito nga sa tito ko para talaga maayos nga namin yung pagprito dito sa ating mga higanting donut. At talagang tuwan-tuwa nga ako habang nanonood nga ako na binabaliktad nga itong mga donut nga na to kasi talaga sobrang satisfying. At habang nagluluto pa nga po tayo ng mga donut, nagbukas na nga po ako dito ng mga imported natin chocolates kasi uumpisa na nga natin na ipagbabalot itong mga to. At nakikita ko pa nga lang po itong mga ipamimigay natin, talagang grabe na nga yung ngiti ko. Paano pa kaya yung mga pagbibigyan natin? At maya-maya nga lang din po naluto na nga lahat nga ng mga higante nga natin donut, kaya ito na nga yung oras para i-dip na natin siya dito sa kanilang mga flavor. Strawberry at chocolate nga po yung magiging flavor nitong ating mga donut kasi ito nga talaga yung mga flavor na talagang favorite ko kapag kumakain ako ng donut. Excited na nga rin po ako sa magiging lasa nga na itong niluto nga po nating higanting donut kasi kanina pa nga talaga ako natataka. Hindi ko nga po kasi ito tinipid nga sa ingredients, talaga kung ano nga yung mga masasarap na talagang kailangan ilagay sa paggawa ng donut, talagang nilagay ko. Hindi ko nga lang po naipakita kanina pero naglagay nga po kami ng milk powder sa pinaka-mixture nga nitong ating donut para talaga sobrang sarap. At hindi nga magiging maganda nga itong mga higanti nga po natin donut kung di natin lalagyan ito ng sprinkles, kaya pinaglalagyan ko na nga po sila. Talagang dinamihan ko talaga yung lagay. At talagang ilang piraso pa nga lang po yun na ilalagay ko dito sa aking higanting bilao, talaga napuno na siya sa sobrang laki ng mga donut natin. Kaya ang dami pa nga po natin hindi nalalagyan na flavor na donut nga dito pero puno na nga agad itong bilao. At dahil kanina pa nga talaga akong takam dito sa ating nilutong donut, kaya talaga hindi na ako nakatiis at titikman na natin siya. At grabe nga talaga yung gulat ko sa naging lasa nga nitong ating donut kasi yung lasa niya para talagang mamahaling donut. At bukod nga po dun talaga sobrang nga rin ako natuwa sa naging texture nga nitong donut nga natin kasi sobrang lambot niya. Tapos nung una nga kinabahan ako kasi akala ko hangin yung nasa loob kaya siya medyo mataba, pero pagkagat ko talagang buong buo yung laman sa loob. At maya nga lang din po ready na nga lahat itong mga higante nga natin donut at ganito nga po sila karami. Kaya bumiyahin na nga po kami para makapunta nga sa isang liblib nga na lugar kung saan nga natin ibibigay nga itong mga niluto nga nating mga higanting donut. At nung una nga po hindi ko pa na-appreciate nga yung laki nga nitong donut nga na niluto natin kasi akala ko sakto nga lang talaga yung laki niya. Pero nung naibigay ko na po siya sa mga bata, talagang hirap na hirap silang buhatin dahil nga sobrang laki ng donut. At bukod nga po sa malaki, talagang mabigat-bigat nga rin po siya kaya sigurado ako na sobrang nga silang mabubusog kahit isa nga lang. At habang nagbibigay nga po ako ng donut, nagbibigay naman po yung mga kasama ko sa likod nga ng mga imported chocolates, pati nga ng tubig. At sa dami nga po nating nagawang donut, sigurado nga ako na lahat nga po sila ay mabibigyan at baka nga meron pang sobra. At lagi nyo nga po tatandaan na hindi ko nga po magagawa nga lahat nga po ng ito kundi dahil nga po sa inyo. Kaya maraming salamat po sa lagi nyong pag-like, pag-share nitong mga video natin, pag-follow po sa akin. Talaga sobrang laking tulong po nun. At dahil nga po doon nakakapagluto tayo ng mga napakasasarap na mga pagkain na hindi pa or minsan pa lang nila natitikman. At sa sobrang dami nga po nating nagawang mga higanting donut, talagang nabigyan nga po namin lahat nga ng bata at matatanda at talagang nakakatuwa yung mga reaksyon nila kasi talagang nasarapan sila. Amazing!